Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-hunters. So ngayong araw mga ka-hunters, try natin tong ginawa nating pellet. Yan. So yun. So ito mga ka-hunters is 18.2 grains. So ito siya. Yan mga ka-hunters. So ang ganda. So try natin ito mga ka-hunters sa putik lang kasi wala tayo ditong karton na pwede ma-target. So magdadala tayo para. Pero try natin sa ayun, wala to. Magluloko na naman yung range finder natin. $99 yards. So almost 100 yards mga ka-hunters yung dulo ng putik mga ka-hunters yung mula dito. So sa putik lang mga ka-hunters maghahanap tayo doon ng aim point or point of aim. Tapos try natin to mga ka-hunters. Tapos papakita ko rin sa inyo kung paano tayo mag-resize. Ito yung gamit natin na resizer. So adjustable resizer siya. So meron siya ditong screw na pwede mo ma-adjust kung anong lalabas na pellet. Kasi yung dito mga ka-hunters yung dulo niya is 5.43 yung lumalabas dito. So dapat hindi mo idiretso sa dulo mga ka-hunters. So nasukat na rin natin to ng caliper. So yung caliper natin na gamit, papakita ko sa inyo mga ka-hunters para naman malaman nyo kung accurate nga ba ito hindi mga ka-hunters na sukat. So ito siya mga ka-hunters, yung ginagamit nating caliper yan. So karamihan dito mga ka-hunters sa pellet na to is 18.51 ay 5.51 pala, sorry, 5.51. So halos hindi ko na nga kailangan to mga ka-hunters i-resize. So tayo, pero meron siyang ibang 5.53. So subukan natin mga ka-hunters yung accuracy niya sa ganito kalakas na hangin. So malakas yung wind mga ka-hunters. Lagyan natin dito ba? So nasukat ko na siya dito yung output ng ating resizer. So hopefully mga ka-hunters, pantay-pantay yan. So nasusukat naman natin yan. Kasi may ibang pellet mga ka-hunters na mali talaga yung pet, kaya ginagawa ko, inaalis ko siya. So pag naalis natin yung maliit yung pet, pag dire-diretso siya ipasok dito, meron ganun. So inaalis ko siya at sinusukat ko ulit yung head size niya. So yun mga ka-hunters, ako na tayo dito, tapos scope cam tayo. So ayun, ayos ko na yung ating scope cam para hindi na dumidilim kasi nag-zoom tayo ng 12 times para naman makita natin yung impact ng ating pellet. So try natin to muna na 18.2 grains, tapos siguro mga 3 shots, tapos or 5, tapos try din natin yung resized. So yun mga ka-hunters, recording ito muna sa mga hindi pa na-resize. Hindi pa na na-resize mga ka-hunters. Kasi pinag-aaralan ko pa yung magandang lipad. Tama ba tong hold ko? Saglit lang. Try muna natin to mga ka-hunters at hindi ko alam kung saan yung drop. Ayun, tama. Tama yung hold natin. Try natin ulit. Sundin pa. Sawid na siguro yan. Pero yung gusto natin dito makita mga ka-hunters, yung pellet flight, yung hindi nagwawabol. Hindi gumaganyan yung pellet. So dapat lahat ng bagsak niya nandun lang.
Malakas naman kasi yung hangin eh. Na-hit natin yung target ko. So nag-zero siya dun sa pangatlong putok, pang-apat. Nawala na yung target ko mga ka-hunters. Yung aim point. Tinamaan natin mga ka-hunters, isa pa. Sa 18.2 grains to mga ka-hunters. So yun, nakita nyo mga ka-hunters yung 18.2 grains na hindi pa na sort ay na resize. So i-resize natin. Tingnan natin yung difference niya mga ka-hunters kung meron ba o wala. Pero sa totoo lang, para sa akin mga ka-hunters, goods na yung hindi na resize. Pero depende sa barrel nyo. Pero yung gagawin ko siguro mga ka-hunters, kung gusto mo mag-order, hindi ko na lang siguro i-resize para hindi na natin galawin yung pellet. Aalisin ko lang dito mga ka-hunters yung may mga UP talaga at hindi magandang klaseng pellet. So, katulad nito mga ka-hunters, ganyan no. So, mga ganyan yung ipapasok natin pellet. Pero, pag yan pumasok dire-diretso dyan, kasi may pellet tayo na nakikita pag nare-resize tayo na dire-diretso sa loob. So, hindi na natin yung isasama mga ka-hunters. So, try natin itong tatlo. Ayun o. Yan o, merong isa. Kita nyo? So, dumiretso siya. So, hindi na natin yan isasama. Pero ngayon, isasama ko ito mga ka-hunters. Isa-separate ko lang siya. So, dito ko siya lalagay. Tapos, itong dalawa dito sa lalagyan. Ng cup sa cup. So, 2 shots muna. 3 shots lang tayo dito sa sorted na 18.2 grains. Nasaan na ba yung... Nasaan na yun? Ito. 2 shots tayo dito. Try natin to. Tingnan natin kung mag-flyer yung isa. Or may mag-flyer sa atin. May nag-reflect. So, nandun pa rin pero may wind. So, ito na yung diretso sa resizer natin mga ka-hunters. Try natin to kung saan ang drop niya. Pero aalisin ko na yung mga ka-hunters sa tins. So, hindi ko yun sasali. Nandun pa rin siya. Na-hit natin yung point of aim ko na naman. Okay. So, yan ang version ng ating 18.2 grains. So, dalawa yung dala ko dito mga ka-hunters. Ito yung gamit natin sa pakubo. Ito, 18.3 grains. Magkakalat ka lang. So, 18.3 grains. So, siguro kung magre-resize ako 5.52. Pero alanganin tayo sa 5.52. So, try natin ito mga ka-hunters. String na natin kung same ba siya dun sa 18.2 grains. Yung impact niya. O yung drop ng pellet niya. Hindi na resize. Dito ulit. Ayun. Ang ganda. 99 yards mga ka-hunters, halos walang drift masyado. Bihira tayo maka-experience ng drift sa wind. Mataas pero pantay, pero mataas. Pangit yun mga ka-hunters. Isa pa. Oo, nataas lang yung hold ko. Babaan natin ng konti yung hold.
Ayan na yung wind. Yun na maganda. Nataasan siguro natin yung hold natin dun sa pangalawa. Hindi ko napansin. Nipis kasi ng crosser. Ayusin ko nga. Ayan. Hindi pala tayo nakafocus ng ganda. So, halos yung 18.3 grains natin mga ka-hunters is maganda yung tama. Isa lang yung direction niya. Ngayon magre-resize tayo dito. Same ng sizes mga ka-hunters. Pag may nakita ulit tayo ditong pumasok na dire-diretso mga ka-hunters is istatabi natin para makita natin kung lilipad siya, pero actually hindi naman siya lilipad. Once na rin, ayun, mayroon din sa every tree na isasalpak natin may papasok talagang. Alisin ko muna tong dalawa. Okay yung dalawa to. Ang ginagawa lang natin dito mga ka-hunters sa pag-resize is lahat sila magiging pantay-pantay ng sizes. Dito na, alisin natin. So yun, try natin yung na-resize mga ka-hunters. 5.51. Saan na nga yun? Ito ba yun? Mataas na siya. Isa pa. Same. Mataas na nga siya. So, parang nag-gain siya ng speed. Ito. Saan na yun? Yun, mababa. So, yun yung dire-diretso sa ating resizer. So, may effect nga siya. Pero yung dalawa mga ka-hunters na resize natin, parang nag-gain. Ito mga ka-hunters, hindi ito na-resize. So, gusto ko lang subukan yung kasi lumilipad ng mataas. So, gusto ko lang makita kung may pinagkaiba ba. Nandun nga talaga siya mga ka-hunters. Ganda. May hirapan ka na magmintis nito mga ka-hunters sa long range. Yung unit natin hindi pa ganun kagandahan. Pero bumibira ng ganun. Ay, nako. So, ayun mga ka-hunters, papakita ko sa inyo kung saan. Ay, dito na lang siguro. Okay. So, ito yung aim point natin. Ipakulang yung ating zoom para yun. Yung kalayo. Ito 130 plus yan. So, dito mga ka-hunters. So, doon sa dulo. So, bago yung mga poste. Tingnan natin kung kaya nyo makita dito mga ka-hunters. Lalagay ko kayo dito. Paano ba yun? Ay. Diyan mga ka-hunters. So, wala na akong zoom mga ka-hunters. Pero, ayun, nawawala. Dito. Diyan banda. Basta sa dulo niyan mga ka-hunters. So, yung distance natin. Dito yung unit. So, yun mga ka-hunters, kung gusto niyo malaman kung paano natin ito mapapurchase mga ka-hunters, is lalagay ko sa baba yung link ng Facebook page natin para ma-contact nyo ako doon, ma-PM nyo ako mga ka-hunters at kung magkano. So, ito gagawin natin is 350 pieces para mag-enjoy tayo ng putukan. So, 350 pieces mga ka-hunters na sorted. So, pwede kang pumili ng na-resize or hindi.
So, pero lahat to mga counters is sorted. So, gagawin natin dito is depth. Sabihin natin na kung 18.2, 18.20 hanggang 18.24. So, yung 18.26 and 28 magkasabay naman siya sa isang tins. So, ganun yung gagawin nating variation. So, gagap lang ako siguro ng 0.03 or 0.02. So, siguro 8 yung yung 18.18 hanggang 18.20 pagsasabayin ko yung mga counters kasi minsan nag-fluctuate yung gauge niya, bumababa at umaakyat. So, pwedeng pagsabayin ko yung dalawa, yung 18.20 at 18.18. So, yung 18.1 naman, dire-diretso natin yan sa 18.0 ay 10 to 18.16. So, magaan kasi yan mga counters, tapos talagang magaganda yung mga ganong variation ng pellet. So, yung 18.3 naman mga counters, siguro sabayin ko yung siya sa 18.26 to 18.30. Tapos yung 18.32, diretso natin hanggang 18.36. So, yung 18.38 naman, isasabay ko siya sa 18.40. So, yun ang gagawin nating variation mga counters ng ating mga tins. Sa nakikita ko ngayon mga counters, nag-try ako ng 5 boxes ng pellets. So, yung nakita natin na mga bigat niya is hanggang 18.4 lang. Kaso, actually, yung 18.4 niya, kaunti pa lang. Kasi yung problema, marami tayong 18.17. Hindi, 17.90 grains. So, hindi na natin yung sasama mga ka-hunters. Gawin na lang natin yung pang-hunting natin, pang-private na lang. Tapos yung iba mga ka-hunters, yun ang i-sell natin para naman ipantay-pantay. So, yun mga ka-hunters. So, palagay ko marami tayong mahahawakan na 18.0 tsaka 17.90. So, 18.0 siguro, 18 grain point something kung ano. Kung may gusto sa inyo ng 18 grain hanggang 18.8 grain, 18.08 grain. So, lagay nyo lang sa comment box mga ka-hunters at tingnan natin kung makakaipon tayo para sa inyo. So, PM nyo lang ako mga ka-hunters ng inyong size and try natin. Tapos yung i-compute natin kung magkano kasama yung shipping fee kung saan kayo lugar mga counters. So yun mga counters, hanggang dito lang siguro yung ating video at hindi tayo nakita nyo naman yung groupings natin or yung impact natin dun. So alam nyo na yan kung sa papel, kalat yan. Pero hindi. So maganda. So kung may target tayo dong pakubo mga counters, dadapa yan. So yun mga counters, sana po masuportahan nyo po itong video at ma-share nyo. So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. So, hindi ko pa alam kung saan naman tayo roronta ngayon. Maraming salamat sa inyo panonood mga counters. So, hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out. Nice.